Araw-araw na mga salita ng Diyos. Sa pagtingin mula sa pananaw ng mga kautosang ipinasya ng Diyos para sa paglago ng lahat ng mga bagay, hindi ba ang buong sangkatauhan, anuman ang maging uri, nabubuhay sa ilalim ng pagtutustos ng Diyos? Hindi ba sila nabubuhay lahat sa ilalim ng kanyang pangangalaga? Kung ang mga kautosang ito ay nasira o kung hindi itinatag ng Diyos ang ganitong mga uri ng kautusan para sa sangkatauhan, ano ang kanilang maaasahan? Pagkatapos mawala na mga tao ang kanilang mga pangunahing kapaligiran para mabuhay, magkakaroon ba sila ng anumang pagkukunan ng pagkain? Posible na ang mga pinagkukunan ng pagkain ay magiging suliranin kung mawala ng mga tao ang mga pinagkukunan ng kanilang pagkain. Iyon ay hindi sila makakakuha ng anumang makakain. Posibleng hindi sila makatatagal kahit 1 buwan lang. Ang kakayahan para mabuhay ng mga tao ay magiging problema. Kaya ang bawat isang bagay na ginagawa ng Diyos para mabuhay ang mga tao, para sa pagpapatuloy ng kanilang pag-iral at pagpaparami ay napakahalaga. Ang bawat isang bagay na ginagawa ng Diyos sa lahat ng mga bagay na kaugnay ng malapit at hindi maihihiwalay sa kakayahan ng mga tao upang mabuhay. Ito ay hindi maihihiwalay sa kanilang kakayahang mabuhay. Kung ang kakayahang mabuhay ng mga tao ay maging suliranin, makapagpapatuloy pa ba ang pamamahala ng Diyos? Iiral pa ba ang pamamahala ng Diyos? Kaya ang pamamahala ng Diyos ay kasamang umiiral ng kakayahang mabuhay ng buong sangkatauhan na kanyang inaalagaan at maging anuman ang inihahanda ng Diyos para sa lahat ng mga bagay at ginagawa para sa mga tao. Lahat ng ito ay kinakailangan sa Kanya at ito ay napakahalaga sa kakayahan ng mga tao na mabuhay. Kapag ang mga kautosang ito na ipinasya ng Diyos para sa lahat ng tao ay nilayuan, kapag ang mga kautosang ito ay nilabag o pinutol, ang lahat ng mga bagay ay hindi na iiral pa. Ang kapaligiran ng sangkatauhan para mabuhay ay hindi na makapagpapatuloy na iiral at maging ang kanilang pang-araw-araw na kabuhayan at maging sila. Sa kadahilanang ito, ang pamamahala ng Diyos sa kaligtasan ng sangkatauhan ay hindi na rin iiral pa. Ito ay isang bagay na dapat maging malinaw sa mga tao. Ang lahat ng ating tinalakay, ang bawat isang bagay, ang bawat piraso ay matalik na nakaugnay sa kakayahang mabuhay ng bawat isang tao sa kaligtasan. Maaari ninyong sabihing, ang iyong sinasabi ay masyadong malaki, hindi namin ito nakikita. At marahil ay may mga tao na makapagsasabi, ang iyong sinasabi ay walang kinalaman sa akin. Gayunman, huwag mong kalilimutan na ikaw ay nabubuhay bilang bahagi lamang ng lahat ng mga bagay. Ikaw ay kabilang sa lahat ng mga bagay sa loob ng pamamahala ng Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay hindi maaaring mahiwalay sa pamamahala ng Diyos. At wala ni isang katao ang maaaring maghiwalay ng kanilang mga sarili mula sa kanyang pamamahala. Ang pagkawala ng kanyang pamamahala at pagkawala ng kanyang mga pagtutustos ay mangangahulugan na ang buhay ng mga tao sa laman ay maglalaho.
Ito ang kahalagahan ng pagtatatag ng Diyos ng mga kapaligiran para sa kakayahang mabuhay para sa sangkatauhan. Hindi alintana kung anong lahi ka o kung anong piraso ng lupa ka nakatira, maging ito ay sa kanluran o sa silangan. Hindi mo maihihiwalay ang iyong sarili mula sa kapaligiran para mabuhay na itinatag ng Diyos para sa sangkatauhan. At hindi mo maihihiwalay ang iyong sarili mula sa pangangalaga at mga pagtutustos ng kapaligiran para mabuhay na kanyang itinatag para sa mga tao. Maging anuman ang iyong kabuhayan, anuman ang iyong inaasahan para mabuhay, at anuman ang iyong inaasahan upang tustusan ang iyong buhay sa laman, hindi mo maaring ihiwalay ang iyong sarili mula sa patakaran ng Diyos at ng kanyang pamamahala. Sinasabi ng ilan na, hindi ako magsasaka, hindi ako nagtatanim ng mga halaman para mabuhay. Hindi ako umaasa sa kalangitan para sa aking pagkain. Kaya masasabi ko na hindi ako nabubuhay sa kapaligiran para mabuhay na itinatag ng Diyos. Ang gayong uri ng kapaligiran ay hindi nakapagbibigay sa akin ng anuman. Ngunit hindi ito tama. At bakit hindi? Sinasabi mo na hindi ka nagtatanim ng mga halaman para sa iyong ikinabubuhay. Ngunit hindi ka ba kumakain ng mga butil? Hindi ka ba kumakain ng karne? Hindi ka ba kumakain ng mga itlog? Hindi ka ba kumakain ng mga gulay at prutas? Ang lahat ng iyong kinakain, lahat ng mga bagay na iyong kailangan, ay hindi maihiwalay mula sa kapaligiran para mabuhay na itinatag ng Diyos para sa sangkatauhan. At ang pinanggagalingan ng lahat ng kinakailangan ng tao ay hindi maaaring mahiwalay mula sa lahat ng mga bagay na nilikha ng Diyos. Ito ang mga uri ng mga kapaligiran para mabuhay. Ang tubig na iyong iniinom, ang pananamit na iyong isinusuot, at ang lahat ng mga bagay na iyong ginagamit. Alin sa mga ito ang hindi nakukuha mula sa lahat ng mga bagay? Sinasabi ng ilan na may ilang mga bagay na hindi nakukuha sa lahat ng mga bagay. Kagaya ng ano? Bigyan mo ako ng halimbawa. Sabi ng ilan, nakikita mo, ang plastic ay hindi nakukuha sa lahat ng mga bagay. Ito ay isang bagay na kemikal, isang bagay na gawa ng tao. Ngunit hindi ito tama. Bakit hindi? Ang plastic ay gawa ng tao. Ito ay isang bagay na kemikal. Ngunit saan nanggaling ang likas na sangkap? Nanggaling sila mula sa mga bagay na dati nang nilikha ng Diyos. Ang likas na mga sangkap ay nakuha sa mga materyales na nilikha ng Diyos. Ang mga bagay na iyong tinatamasa, na iyong nakikita. Ang bawat isang bagay na iyong ginagamit ay nakuhang lahat mula sa mga bagay na nilikha ng Diyos. Iyon ay upang sabihin, maging anuman ang lahi, maging anuman ang kabuhayan, o sa anumang uri ng kapaligiran para mabuhay na nakatira ang mga tao, hindi nila maihihiwalay ang kanilang mga sarili mula sa mga pagtutustos ng Diyos.